Nagka-umpisa ko dito sa second level, sa second floor ng shopping mall ng Yasiano. Dito yan sa Diversion Road, Triangular City. Naisipan kong mag-video kasi nag-iikot-ikot lang naman. Sayang nung ikot ko, kaya pakita ko na rin sa inyo kung anong laman itong shopping mall. Napakalawak at napakalaki. Hindi ko maubos ito ng isang araw. Siguro kung pag-vlog kong ito, iabutin ito ng 4 na parts. Kaya lang, pasadahan lang natin. Makakuwala kang ideya kung anong nasa loob nito. Sakali makapasyal kayo dito sa Naga, puntahan nyo itong shopping mall na to. Napakamura ditong bumili. Lahat ng klaseng yata ng mga mabibili mo dito. Yan, mga pandeko sa bahay, mga plastic na flowers, mga kasi yung fresh bubulok lang yan. Ito forever na yata itong ano to. Mag-fade lang siya siguro pag naarawan. Yan ang mga iba-ibang klase, mga plastic na halaman at mga flowers. Ito mga glassware, mga pinggan, lahat dito meron. Dito sa second level Hindi ko alam kung saan yung parte dito yung mga mabibili. Ang ibig ko sabihin kung saan mga lugar nakalagay yung mga bilihin dito, tulad ng mga appliances, mga sa hardware, o mga glassware, silverware, mga stuffed toys, mga ayun, katulad dito, stuffed toys sa parte section na ito. This is a good idea. This Christmas, para sa mga inaanak nyo, pang-regalo. Kasi mura lang ito. May nakita yata akong 50 pesos dyan. Murang-mura lang. Mga stop base. Tapos may mga blankets, may mga pillows, tapos mga pillowcases. Lahat narito na. Kumbaga sa you will not go out of this mall because narito na lahat yung hahanapin mo na lang nga siya. So ikutin natin to kung ano pang makikita natin, paano lang makikita natin ito. So, kasi yan mga mattresses, marami ditong mattress, saka mga carpets, marami yan. Saka kompleto rin naman dito na lang talaga, tactical lang kayong bumili. Nasa inyo na lang yan. Sa bagay, kung bibili kayo ng mura tapos masisira lang kaagad, bibili na naman kayo, parang hindi masyadong maganda. Pero nasa inyo na rin yan kung mahusay kayo sa gamit. Marami din mga floor mats dito, saka mga carpets na nakikita nyo. Yan, hanggang dun sa dulo. Napakalawak naman kasi dito talaga. Mas marami rin yung yung mga appliances nga pala nandyan. Pero nakita ko yung air fryer doon kanina. Parehas lang naman yung presyo dun sa SM. 3,000 plus din yun. Ito yung mga speakers nila. I just doubt it kung mahusay ang tunog nito or madali rin masira. Depende na rin siguro sa nagagamit. Kahit pamurang mabili nyo, kung maingat kayo sa gamit, pinapalagay nyo ang gamit nyo. Kasi galing sa boot pawis nyo, tatagal yung gamit sa inyo.
unless otherwise na talagang madaling masira siya. At ang mga plastic na lalagyan, karaniwan na nakikita talaga ito, puro plastic talaga nakikita ko. And take note, they are all made in China. Puro China made. Bakit kaya sa tingin niyo puro China made ang mostly na mga... Kasi may-ari nito in Czech eh. Kaya nga Hong Enterprises, yung pwede niya Hong. Mga plastic dito, puro tinda. Kaya it is not also advisable to use plastics as your container sa mga food nyo kasi nakakontaminate yun sa food nyo. And mga kitchenwares dito, ayan dito sa left side. Hindi talaga dapat patagalin yung mga pagkain nyo sa mga plastic containers kasi nga contaminate yun sa pagkain. Kaya mag-ingat din tayo. Tapos ito mga silverwares, ayan, ito yung mga kutsilyo, ang daming kutsilyo. Tingin ko parang mas triple yung or doble ang tingin ko sa dami ng mga displays dito or sa sa mall na to kaysa sa SM. Kasi ang SM, lang siya, 2 floor. Ito, 3 floor siya. Kaya lang, kumbaga sa parang no comment na lang ako. Ito yung mga kettles, ang dami. Ayan. Ito yung mga dito stainless eh. Parang lang siya. Pero okay na rin yun. Affordable naman. Kaya ng bulsa ng mga tao na bilhin. Kasi bibili ko lang naman sa ang mahal. Kaya kung gusto nyo makatipid-tipid kayo dito na lang kasi mura. Ayan, mga pinggan nandito, mga Chinaware. Ayan. Kaya dapat maingat kayo sa gamit. Huwag yung pagbabasagin. Baka ibat nyo lang sa mga asawa nyo pag nagalit kayo. Sayang din naman. Mura na nga, babasagin nyo pa. Wala na kayong magagamit. Saka malas yung sa boy, nagbabasag ng gamit. Alis na, aksidente lang ang pangyayari. So, ito. Ikot naman tayo dito sa may labas. Yan. Yun sinasabi ko. May canister ng mga plastic. Tapos yung pang-organize sa ref. Organize sa ref yung mga plastic na yan. Nalagyan ng food para hindi kalat yung mga pagkain sa loob ng ref. Yung mga leftovers. As in, and take note, all those plastics are made in China. Puro plastic kasi. Puro plastic. Ang mahirap lang, pati tao maging plastic na rin. So, huwag naman sana ang gamit yung plastic na ikaw plastic pa rin. OMG. Ayan. Tapos ito naman dito sa labas yung mga kaldero. Ayan, mga iba't ibang huwis na sizes ng mga kaldero. May malaki, may maliit. Mga pang-negosyo. Yung magninegosyo dyan. Mga panggoto, panlugaw, mileni. Ayan. Saka yung mga paso. Saka yung pang-nursery paso. Yung kulay itim. Ang dami dito. Tambak. Tapos mga panlinis. Take note yan. Panglinis, plastic pa rin yan. Yung pangwalis, plastic pa rin. Pati mga paso, plastic pa rin. Hindi ito maganda sa environment ang plastic, diba? Dapat sana hindi na nag-produce o nagmamanufacture ng mga plastic na gamit. Kumbaga ito ay nakakasira sa ating
ozone layer sa ating nature, nakakasira. At pa nagmamanufacture pa kasi ng plastic, kung nakakasira ito. Ayan, nakikita niyo, puro plastic. Ultimong pangwalis, plastic yan. Pati sprinkler, plastic. Wala ka makita, puro plastic. Pati nga tsinelas, plastic. Talaga sabi ko sa'yo, mismo hindi lang gamit ang nakakasira sa medyo ng mga plastic na mga gamit. Pati taong plastic, ganun din. Kaya, huwag kayong plastic, ha. Ayan yung mga pasok. Yung mga plantito dyan. Yan. Bibili kayo ng pasok. Kompleto dito. Yan. Yan, tingnan nyo yung pasok. Plastic din yan. Kala nyo, yung tulad yun, sa probinsya, di ba ang ano nun, yung parang wala babasag. Ang tawag dun. Yung parang koron. Kapag sabi ko koron. Ayan, parang kala mo, ano siya? Plastic yan. Ayan, plastic. Puro plastic yan. Yan, yung mga nursery nilalagyan. Pag nagpapatambo ka pa lang, papatubo ng tanim, dyan nilalagay sa ito. Tapos pag malaki na, na-transform na sa malaking paso. Diba? Ayan. Puro plastic yan. Plastic. As in plastic siya. Plastic yan. Puro made in China. Wala man ang local made. Pero pinagtataka ko, guys. Pinagbabawal na ang plastic. Dapat, ipagbawal nila pag-manufacture ng mga plastic na gamit. At ini-import pa natin yung mga sa China, yung mga plastic na yan. Kapamili ka. You know. Puro plastic yan, plastic. Yan yung pinaglalagyan ng mga sa nursery, mga tanim. Puro plastic. Kahit sana ako lumingon siya, puro plastic talaga. Yan, plastic na plastic. Plastic pa rin. Plastic pa rin. Puro plastic. Buti wala rito yung nakikita kong taong mga plastic. Yung mga walking Tupperware, tawag doon, sa mga plastic na tao. Anyway, dito na tayo sa glassware. Ayan. At dito naman, kampay. Diyan. Kampay. Ayun. Okay. Hindi na tayo papasok. Nakakayat na yung mga pang-ihaw-ihaw sa pulutan. Dahil nagkampay tayo, dapat may pulutan. Ihaw-ihaw dyan. Yan. Mga locally made lang yan. Hindi tulad sa ibang malls. Nakakahon yung mga ihawan at super mahal. Dito, affordable lang ito. Mabibili nyo na lang mura yan dito. Well, I'm not promoting this mall. It's just like that. I just wanna share to you guys where you can find the cheaper one. Cheaper to buy things for you to spend your money this Christmas. Spend your money wise. Ayan, mga rice cooker. Sa tingin kasi, in my own opinion, pag China made, palagi ko parang madaling masira siya. Pero magagamit din. Pero siguro it's up to you naman na lang kung paano mo siya gamitin, paano mo ingatan ang iyong mga gamit. Katulad din ng pag-iingat mo sa tao, dapat ingatan mo rin. Handle with care, ika nga. Thank you for watching. To be continued. Ciao!